Magandang gabi mga dudes. Naalala ko lang yung training ko about sa pagiging prevention specialist. Kahapon, birthday ko, piyesta dito, San Isidro Labrador, at umattend ako ng isang misa. Napakinggan ko kay Father yung tungkol sa pagpapahinga. Kung kayo ang tatanungin ko mga dudes, ano ang para sa inyo ang ibig sabihin ng pagpapahinga? Marami sa atin mga kaibigan na ginagawang practice yung pagpapahinga. Lahat tayo. Ako, ikaw, lahat. Alam natin yung salitang pagpapahinga pero nakikita ko at marami ding nakakapansin na hindi natin alam ang ibig sabihin ng pagpapahinga. Dahil ang pagpapahinga ay pagre-repair ng mga nasirang cells o napagod na katawan. Pero mukhang ang meaning nito ay hindi natin alam, lalong-lalo na ang mga kabataan. Sa mga empleyado ng gobyerno, kalimitan, may 2 araw ng pagpapahinga. Sa mga empleyado ng mga private sector, may 1 araw na pagpapahinga. Pero naaayon na nasusulat sa Bible, merong 6 na araw tayong pagtatrabaho at 1 araw na pagpapahinga. Ano ba yung ginagawa nyo kapag sa oras ng pagpapahinga? Ako, guilty din ako dito. Kasi halos hindi ko nagagawa dati. At ngayon, pamula nga nung maging specialist tayo, prevention specialist, nakapag-attend tayo ng training, nalaman natin ang kahalagahan ng pagpapahinga. Ngayon, kahit papaano, binibigyan natin ng oras ang pagpapahinga. Sa atin, pangkaraniwan na inaabuso natin yung katawan natin. Hanggang kaya ng ating katawan, habang malakas pa tayo, habang bata pa tayo, sinasagad natin. Yun yung pagkakamali. Kaya nga maraming mga hindi pa tumatanda, yung sinasabi ng mga tao nung una na babawian tayo. Ganyan nga nangyayari sa panahon ngayon. Binabawian ng ating katawan yung mga pahirap sa kanya. Maaga pa, nagkakasakit. Dahil bumibigay ang ating katawan sa mga trabahong ginagawa nito na sobra-sobra para sa ating kalakasan. Yun yung dapat na meaning ng pagpapahinga, yung bibigyan mo ng sapat na nutrition ang ating katawan sa araw ng pagpapahinga, ng sapat. Pag sinabi sapat na nutrition, mga kaibigan, hindi naman sinabi na ang pagpapahinga nakahiga lang. Ang pagpapahinga, bibigyan mo ng sapat na pagpapaaraw ang katawan mo, tamang oras ng pagpawis. Kailangan kasi kahit na namamahinga ka, magkaroon pa rin ng pawis kasi ang pagpapawis, ito ay isang uri ng cleansing. Isang part ito ng cleansing. Syempre, cleansing, kailangang linisin natin yung loob ng katawan sa pamamagitan ng iba't ibang uri na ginagawa natin. Pero hindi doon natatapos yung pag-cleansing. Kailangan natin yung lininis sa loob ng ating katawan
ilabas, itapon. Yun yung pagpapawis. Tapos, bibigyan natin ng panibagong energy sa pamamagitan ng pagpapaaraw. Kalimitan, okay na yung pagpapawis kasabay ng pagpapaaraw. Yung maglakad-lakad ka lang sa bukang liwayway. Kung tawagin natin, bukang liwayway, maglakad ka lang doon. Naarawan ka na, napawisan ka pa. Tapos yung pagkain natin ng tamang pagkain. At least sa isang linggo, yung mga busy at may mga trabaho na talagang hirap na hirap kumain ng mga masustansyang pagkain, yung kumpletong nutrition para sa sarili natin at pag-detox. Sa pagpapahinga, pwede natin gawin yon. Pero yun nga, hanggang maaari, lalo na kung nagkakasakit na, kasi iba yung panahon natin ngayon kumpara ng panahon ng mga ninuno natin. Yung panahon ng mga ninuno natin, malinis ang kapaligiran. Ang panahon natin ngayon, pollution ang kapaligiran. Kaya, doon pa lang, hindi na natin mapipili. Kahit nasa bukid tayo, polluted pa rin. Kahit maraming puno sa paligid natin, polluted pa rin. At sana naman, ang pagpapahinga gawin natin, ganito. Hindi yung mamamahinga ka dahil pagod ka sa 6 na araw na pagtatrabaho. Siyempre, gabi pa lang ng 6 na araw, ipinag-iinom na natin. Kinabukasan, ipag-outing natin kasama ng barkada, lahat ng gimmick gagawin natin kasama na rin yung pag-iinom. Hindi siya pagpapahinga. Binibigyan natin na mas matinding stress at parusa ang ating katawan kung saan ito ang nagiging dahilan kung bakit maagang nagkakasakit ang mga kabataan ngayon. Madami ang nadadialysis kasi nga unang nasisira yung sumasala sa mga toxic kasi hindi na natin nalilinis ang ating katawan, binababag maigi o binubugbog maigi ng toxic ang ating kidney. Bukod pa dyan, pag hindi na nakakalinis ng ayos yung ating kidney, marami ng mga sakit na pumapasok sa atin. Kasama na dyan yung problema sa digestive system. Kasi kapag dumi na ang ating katawan, yung ating digestive system, hindi na siya magpapunction ng accurate para salain, para pagbukod-bukod din yung mga nutrition na kinakain natin at i-distribute sa bawat himay-himay ng ating katawan. Kaya yun, nagkakaroon tayo ng GERD. Dati ulcer lang ang tawag. Ngayon, acid reflux na, GERD na. Ayan. Yun mga kaibigan, sana alamin natin ang tamang meaning ng pagpapahinga. Huwag nating parusahan ang ating katawan. Kasi ang katawan natin, hindi yan robot. Na kapag linangisan mo, okay na yan, tatakbo na yan. Ang katawan natin, kapag may sakit na, gagamutin yan, pero hindi yan babalik sa normal. Ang mangyayari, aalagaan na natin ang ating sariling katawan dahil sa sakit na kondisyon nito na ginawa mismo natin sa sarili natin. Ngayon, alam mo na.